Matapos tila pilit sabihing peke di umano ang drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga mambabatas ng House Quad Committee at Kerwin Espinosa tila nasampal ng katotohanan at tila tinamaan kay Richard Gomez. Mr. Chair, and lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot po sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, na sa lahat ng implementations nila against the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba nung sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? And we will give him that later, Your Honor. But Mr. Chair, yes. Also if we can take up protecting our institution and the Senate. I absolutely agree yes. with you, Congressman Gomez. In fact, paalala lang sa ating mga resource persons na naimbita, and for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan natin ng kumiting ito ang kanilang mga testimonya.